Hello guys! So, sa mga nagtatanong at hindi pa masyadong gamay yung kanilang Unox Ariana na LED, ganito siya kung paano mag-set ng temperature and whatever. Ipipreheat mo lang siya. So, yan. Kunyari, ipipreheat mo siya. Pag 180 degree ang kailangan mo, usually, di ba sa regular na oven is 180 degree. Pero dito, kung cake ang iluluto mo, dapat nasa 150 lang siya. Kasi masyadong mataas dahil convection nga ito. Dahil merong pan. Pero pwede naman natin gawing 0 yung pan niya. So, bali, kunyari, gagawin natin is moist chocolate cake. Ito lang, gagawin natin siyang number 1. So, ang moist chocolate cake ay kapag Unox Ariana ang ginamit mo, nasa 150 to 155 lang dapat yung temperature niya. So, pwede na natin tong iset yung preheat sa 180 degree. So, ayan. Tapos, yung 1 natin, ito talaga yung magsisilbing temperature natin. Kasi yung 2 and 3 natin, hindi natin siya magagamit dahil pang bread siya or pang croissant, pang artisan bread. So, hanggang 1 lang tayo. I-set natin siya sa kunyari, 35 minutes. Ayan yung timer niya. So, yan. Tapos, ito yung timer. And then, ito yung temperature. So, isa-set natin ang temperature. Bali, ito na yung preheat natin, no? Bababaan natin siya ng 150. Yan. So, ito naman, isi-zero lang natin yan. And yung fan natin ay gagawin lang natin 0. Yan. Tapos, check natin yung number 2 kasi baka merong nakaset. So, gagawin lang natin siyang 0. And then, yung, ayan, gagawin natin lahat 0. So, kapag naka-0 yung number 2 mo, automatic yan na yung number 3 mo is wala nang saysayan. So, double check lang natin. 150, 0, 0. And then, ipipress lang natin siya ng matagal para dito maset yung moist chocolate cake. Pwede nyo isulat. Pwede kayong mag-set ng hanggang 99. So, yan. Pwede nyo na lang isulat kung ano ba yung naset nyo sa P1, sa P2, sa P3, sa P4. So, eto, tatagalan lang natin yung pag-set. So, ayan na. Naset na natin yung moist chocolate cake sa P1. So, halimbawa, cookies naman yung gagawin ninyo, dito kayo pumunta. So, yan. Nakaganyan yan. Ang preheat natin ay, ito kasi custard, Portuguese egg tart to, naka-preheat. So, bali, ang ipipreheat nyo ay 200. Kasi yung cookies ko, madalas 180 degree, yung kailangan kong temperature. So, ayan yung preheat ko, 200. Tapos, after nyo, temperature lang pag preheat. So, yung number 1 niya is, mostly ang pagbibake ko ng cookies ay nasa 12 minutes lang. So, set natin yung timer, ay yung time, ng 12 minutes. And then, yung temperature naman is 180. Ayan. So, dito, 0 din yung steam. Kasi hindi naman kailangan i-steam yung cookies. Mostly ginagamit ang steam sa mga artisan bread and mga croissant. Tapos yung pan ko, minsan 0, pwede naman siya. Pero kung gusto mo mas tostado yung at mas even or kung madami kang i-bake, punong-puno, gagawin ko siyang number 1, yung pan ko. Kasi para mas lalong mag-circulate yung air and mas pantay na maluto yung oven. So, after nyan, check ulit natin yung number 2. Naka 1 minute siya, so, ay naka 1 hour siya, so, isi-zero natin siya. Tapos yung temperature, ayan, naka 0. So, hindi natin mapipindot yung number 3. And then, kapag isa-set na natin siya, tatagalan lang natin. O, yan. So, naset na natin yung moist chocolate cake and cookies natin. So, kapag may iba pa kayong palaging binibake, ayan, pwede nyo iset yung ganyan. Tapos, sa iba naman, sa mga nagtatanong naman, kung paano linisan to, kapag bumili kayo ng oven, ganito, mostly ay mayroon ng, lalo sa CNM, meron silang binibigay na free na Unox spray and rinse, yung oven cleaner. Yan. So, ang gagawin nyo, bali tapos ko na kasi siyang nalinisan, kagagamit ko lang kanina. Sobrang dumi niyan kanina. Mapapansin niyo, sobrang dumi niyan. Ang ginawa ko, in-sprayan ko lang siya nito and binabad ko ng mga 5 minutes. So, yan. Tapos, wala akong ginamit na anything. Parang, pwede naman kung talagang hindi natatanggal yung mga stain, pwede nyo gamitan ng yung kulay green. Ay, parang sponge. Hindi siya steel wool, yung green ng kasama ng sponge. Yun. Yun. Tapos, ikuskusin nyo lang ng konti. Tapos,
Wala kasi akong pang spray ngayon. Mas maganda kung meron kayong bottled spray, may water, and then after nyo ma-sprayan ng ganito, spray nyo lang din ng water, and then punas na. Yung pamunas ko is ganito lang. Ayan. Tapos, yung mga tubig, bababayan dito, and then, careful lang na, kailangan malagyan nyo agad siya ng pamunas, para hindi basa or tumulo dito yung tubig. So, eto na. Tapos na. Napunasan ko na siya lahat-lahat. Wala na siyang masyadong bula-bula. Ang gagawin ko ngayon ay bubuksan ko yung oven and then ipipreheat ko siya ng 15 minutes to 20 minutes. Bubuksan ko. Mostly, kailangan may mga lemon pa yan eh. Kaso, nasa shop kasi yung lemon ko. So, hindi na. Ayan na. So, eto na yung continuation ng paglilinis natin ng oven. So, kunyari dito tayo sa ang gagawin, gagawa na lang ako ng bago. Dito ako gagawa. Preheat natin is 215, tataasan ko. So, yan. 15 minutes. And then, yung temperature niya is mga 185. Para lang mag-dry and mamaya bababa pa yung ibang mga water dahil sa pan. So, yun. Naka-infinite siya. So, yan na. Umpisahan ko na yung paglilinis sa kanya. Ayan. Kung papansin nyo, bababa lahat ng water. Ayan yung mga water. Antayin lang natin yan na mag-dry. So, ayan guys, nasa 198. So, pag bumaba yan at na-reach na yung 185, mag-uumpisa ulit umandar yung pan. So, ngayon, tumigil yung pan dahil bumababa yung temperature sa 185. Makikita nyo, 195 pa lang. So, minus pag bumaba pa yun ng 10, saka lang gagalaw ulit yung fan. Guys, kapag may mga question pa kayo, mag-comment lang kayo sa comment box. And susubukan ko kayong sagutin agad. Paki-follow and like na rin yung YouTube natin and TikTok account. So, ayan na guys. Naging 185 na. Nasa desired temperature na tayo. Kaya, nagsimula nang umikot yung fan. And then, naging 186. Tumigil ulit yung fan. Kapag tumataas yung temperature, sa 185, tumitigil yung fan. Kapag bumababa naman yung temperature, sa 185, mag-uumpisa ulit na umikot yung fan. So, mini-maintain niya talaga yung temperature. Kung gusto nyo guys na mas accurate yung temperature nyo, pwede kayo maglagay sa loob ng oven temperature. Kaya natin binuksan yung oven dahil medyo matapang kasi yung cleaner natin na to. So, kailangan ma-dissolve and bumaba lahat ng tubig para sa next na bake natin, walang matitirang tubig and magda-dry out lahat ng liquid. And then, mawawala yung amoy. Yung unnecessary na smell or odor. Itong Unox Ariana, best for baking croissant, baking macarons, lahat ng mga French pastries pwede dito, mga eclairs, cream puff, yung mga yan. Pag pastries, mostly, pag nagbe-bake ako ng cake, hindi ako dito nagbe-bake. Doon ako nagbe-bake sa may gas oven, mas tipid kasi, and maramihan talaga. So, dito, nagbe-bake ako ng mga macarons, mga pastries na need mag-rise talaga ng bongga. Pag brownies, hindi ako nagbe-bake madalas dito. Kasi hindi siya, masyado siyang, iba yung outcome niya. Kasi ang gusto ko sa brownies, medyo pudgy and chewy. Or parang cakey. Ganun. Gusto ko nag-uumpisa sa ilalim. Galing sa ilalim yung init, yung heat ng oven. So, dito kasi nasa gitna, nasa fan. So, yun. Okay dito yung mga cookies. Yan, any cookies and bars. Pwede. So, yan guys. 181 na yung temperature niya. So, bumababa. So, kaya gumagalaw, umiikot ulit yung fan. Iikot yung fan kapag bumababa yung temperature ng oven.
kailangan ma-reach yung desired na temperature. So, yun lang guys. Itutuloy ko na yung paglilinis dito sa oven ko. Mamaya pupunasan ko to. Ayun o. Medyo yung nag-dry na water, di ba mostly nagiging ganyan talaga siya. Mamaya, pag medyo lumamig na siya, hindi na masyado mainit, pupunasan ko yan mamaya. And then, ibubuksan ko yung oven. Patay yung oven, pero bukas yung pintuan ng 1 hour lagpas. So, yun. Para mawala yung smell ng in-spray natin kanina. Kung ako sa inyo, maglalagay kayo ng lemon. Ibibake nyo yung lemon para mas maganda. Wala lang kasi ako lemon ngayon eh. So, yun lang guys. Kapag may mga request kayo na video tutorial about Unox oven, don't forget to comment lang below. Thank you so much and have a good day.